Okay, ayan, tayo po yung magsisimula na po sa ating gawain. Sama-sama po tayo ngayon na magpupuri sa ating Panginoon. Hinahanya ko po lang na tayo po yung tumayo at awitin po natin ating opening song, Sanctuary. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon Lord, na kami po'y narito yung nagsama-sama, Panginoon, at pinangingatan mo makapunta dito sa bahay ninyo, Panginoon Lord. Panginoon Lord, nalangin namin, Lord, na ang mga members pa po na papunta pa lang po dito, ipangingatan mo po sila, and also nalangin din namin, Lord, na ang bagyo ay huwag mo na pong dumating, Panginoon Lord, at Lord, nalangin namin, Lord, ang aming gawain, Panginoon Lord, at ikaw pong mag-support, Panginoon Lord, at niyadakin namin ng knowledge and wisdom sa bawat isa, Panginoon Lord. Ito pong aming sabi dahil sa Panginoon Jesus. Amen, amen. Siyempre, bago po tayo patuloy na mag-worship at magpuri sa ating Panginoon, at tayo po'y babasa muna po ng verse. Ayan po, sabay-sabay po tayo sa Psalm 101. 1, 2, 3, go. Shout for joy to the Lord, all the earth, and to worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po yung na po bang magpuri sa ating Panginoon. Amen!
solution. Once again, once more, yes, I gave you. From the everlasting to the one within, I found a solution. You live, you die, you rose again. You walk the way of the world to live. Tayo po'y patuloy na awit sa ating Panginoon. Amen! Ready po ba kayo? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I go. Listen to that, you are taking of me. Come on! How you love me, it's amazing. It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Listen to that, you are thinking of me. How you love me. It's amazing. Never come. I'm a breath of the heart. Oh, I'm a breath of the heart.
sa ating Panginoon. Patuloy po tayong mawit, mag-worship sa Kanya. Sama-sama po tayo. Awitin po natin manas. My soul is on my every
Samahan po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, sa umaga pong ito kami po ay nagpapasalamat po sa iyo sa kabila, Lord, ng banta ng bagyo na mayroon po kami sa kasalukuyan. Pero Panginoon, ang pagpupuri, papasalamat, pagsamba ay hindi mahadlangan ang anumang bagay. Dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ay karapat-dapat na purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa umaga pong ito, maraming salamat sa isang malayang pagpupuri, sapagkat nilikha mo kami upang ikaw ay aming sambahin, upang aming lulhatiin ang iyong dakilang pangalan. Sa umaga pong ito, hayaan mo pong patuloy po namin itaas ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng aming pasasalamat sa umaga pong ito. Lord, pinagpapasalamat ko po sa umaga pong ito ang aking mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon ay pinagkaloob mo po sa kanila. Itinadalangin ko po, patuloy mo po silang pagpalain. Lord, kung paano mo po sila sinamahan ng mga nakaraang mga taon ng kanilang buhay, ay muli mo silang kukupin, muli mo po silang kalingain, at maranasan po nila ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala. Sa umaga po ito, dalangin ko po na ikaw ang Diyos na umatagpo sa bawat isa po sa amin. Sa pamamagitan ng iyong presensya, maranasan ka namin. Lord, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na lagi po namin kasama. Patuloy mo pong pagpalain ang iyong pong mga anak. Sa umaga pong ito, pagpalain mo rin po ang aming mga kapatid na nagdaos ng kanila pong anibersaryo. Kung meron po rito, Lord, anibersaryo ng kasal, patuloy mo pong bigkisin sila ng iyong pag-ibig. Sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga hamon ng buhay na maaari po nilang maranasan o pagdaanan. Dumadalangin po ako na ikaw ang Diyos na patuloy na magpatatag, Lord, magpalalim ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. At ikaw po maging sentro ng kanilang pagsasama. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang buhay. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang relasyon. At ikaw ang Diyos na magpikis ng iyong pag-ibig po sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa umaga po ito sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan. Mga kahilingan po namin na nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong pangako na sinabi mo sa iyong salita na sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya. Sa umaga po ito, Lord, kalakip ng aming mga pasasalamat ay ang aming muling paglapit po sa iyo, Lord, sa pamamagitan ng mga kahilingan ng iyong po mga anak. Sa umaga po ito, tinataas ko po kung sino man, Lord, na may kahilingan patungkol sa kagalingan, sino man po ang nakakaranas ng karamdaman, dumadalangin po ko sa aking mga kapatid, sa kanilang pamilya, or kanilang mga kamag-anak o mga tao na kanilang idinadalangin. Itinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. At ang aming hinihiling, ang iyong makapangyarihang kamay sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay maranasan po nilang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Muli mo po silang, Lord, bigyan ng kalakasan. Palakasin mo muli ang kanilang katawan upang muli makapaglingkod po sila sa iyo. Sa umaga po ito, dumadalangin po ako, Lord, sa bawat kapatiran sa kanilang pananampalataya. Dumadalangin po ako, Diyos, ng paglago. Dumadalangin po ako, Panginoon, ng paglalim. Unang dumadalangin po ako ng pagiging mature sa pananampalataya. Nadalangin ko mag-grow, huwag manatili sa pagiging bata. Huwag manatili, Panginoon, sa pagiging stagnant ng pananampalataya. Kundi, Panginoon, lumago, lumalim, magamit mo po, Lord, sa ministeryo, sapagkat yun naman ang nais mo po. Ang purpose ng pagkatawag mo po sa amin ay hindi patuloy ang Lord alagaan o in-nurture. Lord, inalagaan mo kami. Pinalakas mo kami para mag-alaga din kami sa iba. Na yung aming karanasan po sa iyo, ang siyang aming pong ibabahagi po sa kanila. Sa umaga po ito,
Palaguin mo po ang pananampalataya ng bawat isa po sa amin, ng kalalakihan, kababaihan, kabataan, YMO, mga bata. Ikaw po ang nakakakita, Lord, ng kanilang buhay. Ikaw nakakaalam. Ikaw ang Diyos na may kakayahan na bumago ng kanilang puso, ng kanilang isipan. Kung may nakikita ka man po mga bagay na kailangang alisin, Lord, tanggalin mo po sa kanilang buhay upang makapaglagot po sila na may katapatan po sa iyo. Kung may nakikita ka po mga bagay na maling priority, Lord, sa bawat isa, Lord, alangin ko po, i-redirect mo kami ayon po sa iyong kalooban na siya ang aming dapat ilakaran. Na ikaw po ang aming maging prioridad. Ang paglakad sa iyong kalooban, pananatili sa iyong salita, at paggawa sa iyong kalooban, ang siyang tunay, Lord, na aming buhay. Kung meron man kami mga pangangailangan dito sa lupa, sinabi mo po, Lord, idaragdag mo na lang po ito. Kung ang aming uunahin ay ang iyong kaharian at ang iyong kaluwalhatian. Hindi ka po sinungaling, O Diyos, sapagkat napatunayan na ang iyong salita mula pa noong una hanggang sa kasalukuyang panahon. Yaman nga lamang, Lord, ang may problema kaming mga tao na hindi namin mapagkatiwalaan minsan o madalas ang iyong mga salita sa aming buhay. Mas ginugusto namin, Lord, yung kami ang gumawa. Pero sa bandang muli, pag hindi, Lord, nagtagumpay, ay lalapit din naman sa iyo. Lord, alisin mo po mga ganitong mga kaugalian. Kundi, Lord, maliit man o malaking bagay, sa iyo namin isandig, sa iyo po namin ipagkatiwala. Sapagkat, Lord, ang lahat sa aming buhay kailangan nakasuko po sa iyo. Sapagkat ang lahat sa aming buhay ay kailangan, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Turuan mo kami magtiwala ng totoo. Turuan mo kami, Lord, na gumawa ng totoo. Turuan mo kami na magmahal ng totoo sa iyo. Lord, na hindi pa imbabaw sapagkat ikaw ang nakakakita. At ayon po doon sa aming paggalaw, pagkilos at pagmiministeryo, ay nakikita mo kung gaano ka namin kamahal. Ang pagmamahal po sa iyo, hindi lamang sinasabi, kung hindi po ito ay pinapatunayan sa aming pong buhay. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi mararamdaman kung walang pagkilos, kung walang aksyon. Kung kaya po, Panginoon, yung aming pag-ibig sa iyo ay mahayag sa pamamagitan ng aming mga gawa sa bawat araw. Patuloy kaming magbuhos ng panahon. Yung priority po namin ang iyo pong ministeryo. Huwag po namin gawing pangalawa. Dahil, Lord, hindi mangyayari ang pagpapala kung hindi kami marunong sumunod ng tama po sa iyo. Ang pagpapala ay pinagkakaloob mo. Kapag ang aming puso ay naaayos, kapag ang aming buhay ay nagiging matuwid at sumusunod ayon po sa iyong pamantayan. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, patuloy mo pong punan ang pangangailangan ng aking mga kapatid. At kung meron mang pong kahilingan patungkol sa mga suliranin, kung meron mang mga bagay na pinagdadaanan, mga problema, pagsubok ng aking mga kapatid, tulungan mo po sila, bigyan mo po sila ng lakas, turuan mo po sila mahawakan sa iyong salita, at papagtagumpayin mo po sila na ang bawat problema, bigyan mo po ng solusyon, at ang bawat problema, Lord, na ito ay maging kalakasan po sa kanila pagkatapos po nilang pagdaanan, upang sila naman ay maging pagpapala doon sa mga taong nakakaranas na katulad din na naranasan po nila. Sila ay mayroong maipapayo, sila ay mayroong maitutulong sapagkat ang karanasan ay napakalaking bagay upang matuto po kami, upang magamit po kami mightily and effectively. Lord, salamat po sa lumang karanasan sa aming buhay. Lord, minsan sa pagbaba ng aming buhay at pagtaas, salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan. Lord, pagpalain mo po ang iyong pong mga anak. Una po sa lahat, ang aming relasyon po sa iyo, na kailangan po namin pagyamanin, kailangan po namin palakasin, kailangan namin palaguin. Sapagkat, Lord, nais mo kami gamitin mightily and effectively
sa iyong ubasan, sa iyong kaharian, upang palawakin ito, upang dalhin ang mabuting balita sa mga taong wala pa pong pagkakilala po sa iyo. Sa umaga po ito, pagpalain mo po ang pagsamba po ito. Ang iyong mga anak, ihanda ang puso ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na kumilos, ikaw ang Diyos na magpala. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagkalinga, sa iyong pagsubaybay, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagliligtas po sa amin. Sa umaga po ito, maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, ayan na po. Maulan na umaga po sa ating lahat. Kahit po may bagyo, tayo po narito. Ayun. Tayo po inalako sa ating announcements. Ayan po ang gawain mamaya sa RM San Isidro 2 p.m. Supportahan po natin ito. Ang gawain natin doon. Also, the midweek service and prayer meetings, 7 p.m. po ito. Ang ating speaker is Christita Barsa, worship leader Reynan Lozada, Asher, Michael Mendoza, testimony, Maricar, Patricio. Ayan nga, sa ating meeting po, pwede tayong mag-send ng mga prayer requests sa ating GC. And kindly send your prayer requests to our group chat so that we can pray for them during our prayer meeting. Sunday service, ang speaker po natin is Pastor Mike Castro, worship leader, Christita Barsa, Dice and Offering Encouragement, Mary Joy Tuquero, Asher, Maricar Patricio, and our sponsor by John Ray and Cisco. Ayan po ang ating Kahita Community is patuloy po natin ginagawa itong mission na ito. Inaanyayaan ko po ang lahat ng kapisanan na supportahan po natin ito ang ating mission na ipot na ito. Ayan po sa darating na gawain, I think ito na po yung last na gawain this November na po. Sambasami po, worship and discipleship. November 30 po ito, doon po sa RM Cathedral. Thank you for the flower sponsor, Bella Casanova family. Palakpakan po natin. Okay, mayroon pong paabol na announcements sa Nanay. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat dahil po ang ating chairman po ay siya ulit po yung presidente po ng kalalakihan. Naging matagumpay po yung gawain po ng Alcab po kahapon. So ito po, nice ko lamang po basahin kasi ang papel pala ng mga president ng local church ay taga-balita daw po kung ano yung nangyayari ng district. So ito po ay babasahin ko po. Sabi po dito, Grace be unto you in the name of Lord Jesus Christ who had made Himself known to God, to us. Nalalapit na naman ang panahon kung saan ay masaya natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng nakarang taon, ang kalalakihan at kababaihan ay nagsasagawa ng Christmas fellowship kung saan ay ating pinaparangalan ang mga manggagawa ng mga distrito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pamasko. Malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo ng ating Calcab Christmas Fellowship sa ika-14 ng Disyembre, Sabado po yun, alas 9 po ng umaga, sa IRN Malanday din po. Katulad ng ating naging tradisyon bilang Calcab, ay ating muling pagpapalain sa biyaya ng Panginoon ang ating mga manggagawa sa Distrito 1 ng NCR. Kaya ayon sa inyong lubos na kagalakan sa pagkakaloob, kayo po ay muling inaanyahang makiisa sa gawain ito. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at ang lubos na pagpapalas ay sumasa inyo sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. So magkakaroon po ulit ng solicitation letter po. Ipapamahagi ko po next week po dahil
tawag ito? Xerox po. Bibigyan ko po kayo isa-isa po. Para po sa ating manggagawa, hindi lang po sila buong distrito po yun. Ilang pastor po ba yan, Chairman? Parang 41, 44. So lahat po, 44 po. Yun po ay pinagkakalog po natin taon-taon po. Yun po yung tinatawag na parang pamaskong alay po natin sa kanila. So maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. Okay guys, salamat. Kala ko inanyayaran naman tayo tumugtog na naman. Favorite tata tayo ng mga sana iba naman guys. Ayun, syempre, yung ang ating Langnes always be supportive naman sa mga ganyang gawain. And, amen. And also, syempre, congrats din sa kay Chairman at siya ulit naman. President na President ng District 1 ng Calcap po. Okay, ayun po, kahit na nakakapagod po kahapon, syempre, always God gives strength naman po para ma-overcome yung pagod. Amen po ba? Ayun po, yung gawain po namin, 5 a.m. hanggang 12 p.m. ata kami gising ni Pastor. Ayun po, syempre, di man tayo pababayaan ni Lord, as long na kay Lord tayo, meron tayong strength and ma-overcome natin lahat yan. Amen. Tayo po idadako sa ating God's message na dadalhin ko na aking tita Elaine Di Masakat. Umaga ay ginising tayo ng Diyos na pumupuno ng saya sa mga pinararanasan natin at patuloy na mayroong pagpapasalamat sa ating mga puso. Yung aking pong greeting sa Rogers Clan, sa Orlando, Florida ay hindi ko para mangilit o hindi ko para magyamang, kundi ipakita po sa inyo na tunay na naman po na napakagandang gusali habang ako'y naglalakad at tumitingin ay nahilig po sa aking puso. Itong bagay na ito ay tunay na naman pansamantala lang dito po sa mundo na ating po kinabibilangan, ginagalawan, sapagkat tunay na naman po na nasa nakatay ang lyrics because of your team, Milton. So, in just ano po, snap of the finger, sa ano po ng mata, sa tingin sa isang idlang ano po ay maaaring mawala kung masira. Kaya po ngayong umaga ay babibigyan ko na kayo ng mga tips na po. Sabi ko naman, takot ko din mahilig magpuyat. Para na sa ganun ito ay kumita, pwede ka naman magtanod, may salary ka pa. At sa mga nagda-diet at gustong mag-diet, mag-jogging po kayo, hindi pakalapit sa kusina, kundi pareho sa kusina. Sa mga babae hindi marunong magluto dyan, kung mag-aasama daw po kayo, ay dapat ay lalaking ang piliin ninyo na hindi marunong kumain. Kapag naman na po sa pagkain ay food trip, ay kapag ito tinatawag, laugh trip, at kapag naman sa tugtugan, sound trip. At pakitingin mo nga katabi mo kaming mukha. Good trip ba o bad trip ba siya? Sige nga po, katabi mo bad trip o mukha ko ba good trip? Ano na kanyang mukha? So dapat ngumiti po tayo ngayong umaga at pakinggan na naman po ang katabi sa pagkatilanan po. Kapag ito yung ngumiti ay gumaganda, ikaw ay gumagwapo o kumupogi ang iyong itsura. So, napakaganda po sa tunay nga naman po sa araw-araw na ating pong buhay ay mahalaga na makita po natin ng tamang perspektibo na ating pong dapat gawin sa pagkakabigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sige po tayo po ay tumayo at ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 3 verse 2 sa ating babasahin sa wika ng NIV. Sabi, set your minds on things above, not on earthly things. At sabi po sa Tagalog, mga bagay na tanda
langit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So sa Tagalog ay maganda po na isa-isip natin ang mga bagay na panlangit at hindi po panlupa. Sa tayo po ay manalangin. Panginoon, ay po salamat sa umaga nito. Pinipulita po namin. Nasasalamatan. Whatever Lord is in our hearts, forgive us, O God, cleanse us. I invite you the presence of the Holy Spirit. Be with us and use us for your glory. And continue, Lord God, to be our Lord and Savior. At pagayan po ay yung katotohanan, ay yung mga salita na ikaw lamang, Panginoon, ang aming po itataas. At ito po ang aming lalangin na kami po magamit mo sa ministry. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang maghahari, ang mga Panginoon pangyayari, sitwasyon na nakita po namin, Panginoon, na makitaas ka lamang sa araw. Ikaw ang aming Panginoon, pinagpupurihan, at sa Amen. At lahat po tayo magsabi na Amen and Amen. Hindi ba nakakapuno po kayo? So meron po isang pare na tanong po doon sa bata na naglalaro. At ang sabi po ng pare, Ibo, alam mo ba kung saan yung daan na papuntang simbahan na St. Joseph? At sabi po ng bata, o sige po, Father, diretso po kayo at pangatlong kanto, kumanan po kayo. At sabi ng pare, o sige, Ibo, kapag ikaw ay may oras, ay punta ka sa simbahan at para nasabi nagtuturo ko naman sa'yo kung ano at saan yung daan ng papuntang langit. At ang sabi ng papa, sabi niya, andin lang po ba? At sabi niya ng father, ang parang hindi ka naman interesado. At ang sagot po ng bata, Father, hinala po ba punta sa simbahan, hindi niyo pa alam, papunta pa kaya sa langit. So doon na naman po today what we did the message of the Lord, Colossians chapter 3 verse 2, titled, Desiring God's Presence. And po, napakahalaga po na atin po ilagay sa ating puso at i-desire natin yung pong presensya ng Diyos ay makapunta sa atin. Tapos sabi Psalm 37:4, Delight yourself in the Lord, and God will give the desires of your heart. So this time, this moment, i-desire po natin yung Lord po yung maghahari sa ating pong buhay na kung saan ay patuloy po natin hanapin ang kanyang pong presensya. Because presence, God's presence, ay meron pong tatlong klase na po. God's presence is omnipresence. So, omnipresence, God is everywhere at the same time. Second is indwelling presence, is an amazing blessing. Sapagkat ito po ay para po sa atin, kung saan po ay andito sa ating pong kalooban, sa ating buhay, indwelling in our lives through the power of the Holy Spirit. Pero pang kinds of presence is manifest presence. Ito po yung nire-reveal ni Lord, ano po, from unseen to seen, from unread to read, ano po, na nakikita po na minamanifest ni mga bagay po siya na pinapadama sa atin, na kung saan po ay nire-reveal niya ito, presensya na ating Panginoon. So dito po ay napakahalaga, sapagkat ito ay sinulat ni Apostol Paul sa Colossae, with a small town in Asia Minor, kung saan po ay ito ay klasiko na Ephesus na first Asian na po na siya ay nakulong as a first Roman imprisonment, at ito ay tayo nagkakaroon sa heavenly mindset. So, godly things, worldly things, material, success, self-centered, self-serving, and godly things are those eternal, divine, and designed to glorify our Lord Jesus Christ. So, napakahalaga po, glorify our Lord Jesus Christ. So, sa mga kuha ka nagbilangan lang po talaga ng maraming material, gusto pagod ng mga material, marami pa sila, pera, no acquire assets, no acquire yung abi-abian, so, iba nang po, alay laka, differential, ordinary, simple, ano po. In education, no po, pag-after ng bachelor's, graduate, at ito ng master, doctorate, so, continuous learning. Masama lang po, so, ang katalimuhan, and the atheist, or some are hindi sa niniwala sa Lord. So, dito po ay nakita mananampalataya na po ano po ba yung priority natin na tayo po dito nakakilala sa Panginoon ay napakahalaga
na meron po tayo dapat. Kaya set your mind. So, dito po mind. Some other message, I said it is the battlefield. Kung saan tayo mag-iisip. So, sapagkat maraming mga satanic na po na pag-iisip. Ang po nakakalungkot na sapagkat dito po ay mga young ones, ang mga makeup nila nakakatakot sa mga satanic na po group na kung saan ay kinabibilangan nila. So, ang pacing of life ngayon ay pabilis po ng pabilis. Po, at 21 years old ka, so ang pacing niyan is pabilis. Lalo pag 59, 60, o 70. So, ang lifespan po ngayon from 70, 80 ay pinagano'n po napapawasan because of some chemicals, sa po ng environment, at ito po mga nararanasan po natin, mga sakit, bacteria, at marami pa po iba. So, mahalaga po in reality po ng buhay na po sabi that life is short. But for me, life is beautiful. Na po, life is beautiful sapagkat ito po ay magagamit natin wherein encourage the people to live life to the fullest. And don't waste your time on things that are not important. No? Yung mga anchor. Gamit. Kaya masama po kaya sa dapat. Meron tayong life that is always in our hearts na meron tayo. So you should not waste your life. Because life is very important. Ano po, na dapat ay patuloy natin ine-enjoy sa araw-araw. Because one, that you should not waste your life, one, accumulating materials possession. Ako, trabaho. Lalaman kong busy sa trabaho sa mga iba't-ibang bagay. Kaya nga kung pinakamayaman sa China na po namatay, digil. At after nila matay, yung kanya pong asawa ko pa, nag-asawa na kanya assistant. At yung sabi ko ng assistant, nung asawang lalaki, sabagat siya pa nasabi, tagal-tagal ko na trabaho, no? Bilang assistant sa boss ko. Ngayon pa na, pinagtatrabahuan ko, ay ngayon ako yung kikinabang. Sapagkat hindi na pa kinabangan nung mayaman ng kanyang pera, sapagkat siya busy sa katrabaho. Kaya nang kinabang, yung assistant nila pangasawa, yung asawa ko ba, sapagkat siya kaya pangmana. So, hindi ko masama, pero dapat alam natin kung ano yung tama at ano yung gagawin natin. So, comparing yourself to others, yan po, no? Wag po natin sayangin. Scroll down mo, hala sa Facebook, Instagram, TikTok. Hanggang sa nakita sa iyo, sana all. Pero pala puso mo, kaisipan mo, mayroong halong pagkainit, nasasabi mo, sana, ganun din ako, ganyan, ano po. Kaya nga po yung birthday at nung, celebrate sa tagal, kasi in-edit, so, ina-upload ko. Kasi sa akin sa kaibigan, hindi ko na sa timeline ko, yung mga picture mo, ng birthday mo. At ang sabi ko, medyo pabili mo naman po. Pero mind your own business. So, tumawa naman po, kaya hindi na po seryoso. So, mayroon mo video ganun din kasi ng trip. Pwede mo naman black, tapos ang black mo wala. Pero kung baga, wala nang basagan ng trip. Basta na masaya, gawin mo yun. Sapagkat tumulin na, masaya ako, sa gagawin ko. Diba? Sapagkat yung nagpapaligay sa hindi ka lang kakasala. So there's one on social media where even dapat may enjoy mo. So 3, living in fear. Fear is not our future. Pakasabi nga sa kapatid mo, fear is not our future. So fear is not our future. Tayo po ang ng Diyos. Kaya in Colossians chapter 3 verse 1, nung tayo po nakakilala, when we surrender our life to our Lord Jesus Christ, at tayo po anak niya, may para eternal life. So, doon po nakaupo, ang Panginoon, si Yesu Cristo sa kanan ng Diyos. So, therefore, kasama na po tayo. So, wala na pa tayo na naman takot sa buhay, kundi we have to enjoy our life, everything na wala po tayong dapat. Ano man po yan, sapagkat tayo ay nasa mga kamay ng ating Panginoong Jesus. Ako sabi sa kapatid mo, living in fear. Fear is not my future. Fear is not my future. Fourth, living like everyone else. Nung una ko buhay, gusto mo maging idolo yung karit, may probinsyano na hindi matapos
tapos na hanggang ngayon. Kaya talaga nga namang meron pa rin na kaya mga sindikato, mga iba't ibang mga pinapasukan, no? Mga iba't ibang mga barilan. So ito ay makikita ko na hindi maganda. Kaya yung mga nag-iidolo, gusto maging katulad, gusto maging dapat ng humaran. So, napakahalaga po na ikaw ay nakita mo na yung Diyos, Christ-likeness, na po tayo nagkaroon lumakad according to the Lord Jesus Christ, tayo likha very special para po sa kanyang harapan, para tayong tunay na anak ng Diyos na nilikha ayon sa ways, perfectly and wonderfully made according to our Lord Jesus Christ. Not believing in yourself. Ano po, no? Huwag mo lalagay sa isip mo na ito lang ako, hindi ka naniniwala, no? Sa mga posibilidad na pwede mong gawin. Because we are all called according to our Lord Jesus Christ. May the power of the blood of Jesus Christ to believe in ourselves, no po, na tayo ay may gagawin para sa ating Panginoong Jesus. Hindi ba tayo maging katulad ni Elon Musk na pinakamayaman na po sa buong mundo because of the innovation, technology, SpaceX, na may panglaban po Amerika na po sa mga UFO at meron na rin po nagatawag na SpaceX R-72, no, mga jet at mga spaceship rocket, ano po. So, kaya meron po, meron kang gagawin. You are special with the Lord because you are a child of God. You have a wonderful things, talagang future, no? Basta tuloy ka lang, huwag kang susuko, laban lang sa buhay. And 6, not forgiving. Ano yung puso matigas? Kailangan marunong tayo magpatawad. Kasi pag magpapatawad ka, wala kang nanakit, wala ka sa ng loob. So therefore, masaya ka. Kaya dapat dito ang buhay sa mundo ay meron tayong pusong masaya at magpapatawad. Kahit noong pa na po, kailangan marunong kang magpatawad. And 7, worry about the future. Remember, friends, worry is a sin. Kasalanan. Yung tunay na mag-worry ka sa maraming bagay sa pag-ibigin. Ano po na dapat nasa akin bilang anak ng Diyos. Kasi sila nakatiwala na. Kaya sabi sa Matthew ng Panginoon, po ba, mga ibon hindi na pinapayaan ng mga lumilipad pero kumakain. Sila po ay tunay nga na mahal ng Diyos. Tayo paano po na ginawa tayo ng Panginoon na napaka-special sa kanya pong Panginoon. People na po tayo are really close to our Lord Jesus Christ. Kaya po 5 things not found in heaven, death, ano po, because sa heaven tayo is glorified body. Kapag tinanong ko po ngayon, sino ang gusto po sa heaven? Yes, sabi ko, wala namang kumagtataas. Sabi, sino gusto mauna sa heaven? Sabi ko, wala namang kumagtataas. No po, lahat tayo gusto natin sa heaven, absolutely. Kaya pag tinanong kung sino ang gustong mauna sa heaven, siyempre wala pa naman po magtataas. Ano po, kapag meron pa po tayong misyon sa mundo. Kapag sa katabi mo, may misyon ka pa. O sa kalawa naman, sa kanan may misyon ka pa. So, wala na po kamatayan, pain, wala na rin po tayo hinanakit na mararanasan sa mga loob, wala na po tayo hirap, ano po, evil works, whatever the works of the Satan, hindi na po natin kasi glorifying the Lord with the angels singing praises and glory to our Lord Jesus Christ. Sickness, no po, wala na rin pong karamdaman sapagkat doon po ay tunay nga naman po na tayo siguro, imagine nyo, ano kaya katawang mga 18 years old ka na Coca-Cola. Hindi na kung nandun ka sa lahat sa edad mo 50, 60 na katawan. Sa tawag ni, ano ba, bata kaya tayo ito, na sexy pa, hindi na ngayon na lumba-lumba. Siguro wala tayong wrinkles, talaga kung nagmaunat yung mga balat, ano po, so wala ng cancer, diabetes, everything. So perfectly healthy po tayo. And then sorrow, wala namang pag-iyak, wala namang lungkot na marami kasan. Patuloy nga naman kung saya at patuloy nga na ikaw ay nasa langit na aamit kasama manghel at makikita mo yung mga mahal mo sa buhay na nandoon na una na silang tinawag na
na tayo nga naman po ay makita sa atin at ano po yung desiring God's presence. One, aligning yourself with eternal values. Para alam po natin ano po ba yung mga kahalagahan. Kaya nga po, meron po isang missionary, at yung missionary po kasi ng unang panahon, i-compare mo sa missionary po ngayon, ay pagkakaiba. Sabi ng missionary po ng unang panahon, kapag sila po tinawag po ng Diyos at calling to go into the other country, into the land, at meron po sila na po mga empake, may mahaba po yung kanila po lalakbay sa aeroplano, sa kanyang barko, at yung nila po nilang luggage ay yun na po yung tinatawag nilang coffin, ano po, kabakong. Kasi kung dadalhin po sila doon, the calling ng Lord, as susunod sila, hindi nila alam kung makakapalit na sila. Kaya presence is very important po. Yung God's presence, ano po, very important din ang kasama kung saan sila galing ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa ministry na po at sumunod ka sa calling ng Lord, ay napakasimple po ng buhay. Apostle Pablo, sabi was ambassador, tayo po ambassadors of God. Lahat po tayo, we're all ambassadors of God. So, naman po tayo na po kaya Apostle Pablo po sabi na some other na po comments or meron po silang komentary na binata or siya po ay nag-asawa. So, it's important to know na si Brother Jen po ang katulad ni Apostle Pablo po kung binata na nasa full-time ministry at talaga with the calling of our Lord Jesus Christ, which is very, very important. So, Jesus Christ, ano po yung way natin, ano po, nakakagaling sa mundo, we have to follow and obey His will, His calling, at meron po tayong dapat purpose. Kinurain tayo ng Lord in this world with a great purpose. Kaya napakahalaga po noon, ano po, na meron tayo, our Lord does not open the windows of heaven to the person who keeps his Bible closed. So wala pong blessing po doon sa mga tao na hindi po talaga nagsisimang ng mga salita, na po na walang close and personal relationship with our Lord Jesus Christ. Our Lord does not open the windows of heaven to the person who keeps his Bible closed. Kaya po, inulit ko para po napakalaga na tayo nag-aaral, na po, nagbabasa, at napakahalaga. Kaya dito man po, nagbungalo, barang-baro, ano po aking pinipigyan, doon po sa langit ay meron tayong mansion. At yung ating mansion doon ay may pangalan. Yan po, bawa nakalibog boy. Yan, ang dami mga boy or girl. Boy Adriano. So, specific that mansion is for Boy Adriano. Sa kaya ba may mansion ka sa langit? So, sure na po lahat tayo ay merong mansions in heaven. Ito po ay tunay. So, meron po mga signs of God's presence. Ano po? How are the signs of God's presence? Visions and voices. Some people believe in visions and hear God's voices. Ano po, mahalaga po yun na ay pananahin. Meron tayo nakikita voices po na dapat natin pong sundin yung mga sinasabi ng ating Panginoong Jesus. And second is yung finding peace and joy. Meron po tayo dapat peace and joy to enjoy everything po sa buhay. Meron tayo kay galak, kay saya, ano po, yan, katagapaan. Dapat po, we have very important to have that peace and joy. The third is the miracles. Yan, miracles. Miracles na po nangyayari yan noon hanggang ngayon po. At ang miracle po ng Lord is no po, even against the law of nature because marami po na hindi naniniwala. But we, children of God, we believe in miracles. Wala po imposible na po maniwala, manampalataya na lahat gagawa po ng ating Diyos ng himala po sa araw-araw. So ito na po ang napakahalaga na po na merong himala. Ang sabi sa kapamilya, himala, may himala. Miracle of our Lord Jesus Christ. So again, related happy birthday, Pastor Manny, November 11. Kaya nga po,
Si Pastor Manny, kasama ko po yan, na po nakahabang panahon sa aking po pag-ministry sa Montalban, at wala akong nakita po sa kanya na inggit. Kasi ganun po, manggagawa worker of God, very simple living, nakakapayak ng pamumuhay, walang inggit, walang takot, kundi patuloy ko na gumagawa at kumikilos po ng para po sa ating mga kasapasto ko sa sila dali, doon lang sila titira, doon lang po sila susunod sa calling. So this is the calling of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kasi eternal values. What are the eternal values? At napakalaga din yung positive perspective. Yung positive perspective that in spite of any negative, there's a positive, there's a time of bad, there's a good thing, at in terms po na mayroong na po na hindi maganda na nangyari, at tingnan natin positibo na mayroong po behind every circumstances and every situations, there are always lesson na po natin po matututunan sa biyaya po ng ating Panginoong Jesus. So mahalaga po kaya pag po natin titignan kung may meron ng iba na wala tayo, kung tayo natin magpasalamat kung may meron tayo sapagkat ito po ay tinitignan natin na after this, ano po yung buhay natin is only temporary, and what's really important is our relationship with Jesus Christ, which is the heaven and the eternal purpose. Ano po? Ito po ay kaya po mahalaga na sunod lang po tayo. Ano po, mahalaga po na makita po natin na sa ating po araw-araw, ano po na ating pamumuhay. So the Psalms 19:1, where it states that the heavens declare the glory of our Lord Jesus Christ, the glory of God. So let me repeat Psalms 19:1, where it states, the heaven declared the glory of God. So, tunay nga naman po sa Panginoon na po, yung glory po yung ating tinatamasa, yung mga reward natin sa langit, na po yung anumang hirap natin at the end, na po tawagin kayo na Lord sa langit, ay meron po tayong buto, na po reward for the glory of our Lord Jesus. Kaya kasali sa Romans 12, huwag kang, ano po, tunay na makiayon sa taon ng mundo, kundi ikaw ay patuloy na isa-isip mo lang at sa paraphrase yung kumpara sa ating pong Panginoong Jesus. Napakahalaga po niya sapagkat ito po ay parang ma-realize natin because minds ano po yung ating pong isip is an important factor na kung saan ay gagawin po natin yung tama para po sa ating Panginoong Jesus. So God's will po here on earth as it is in heaven. Gawin po natin. While we're here on earth, at kung po yung para po na po sa ating Panginoon, naharap tayo sa Kanya, nasabihin niya na faithful servant, come with me, and I will embrace you, and I will say, welcome to heaven. Diba? Sarap po nun, sa langit, kasi namin natin reward. So positive. Ito ba positive attitude, the perspective that can help us yung ating po para lumago tayo. Huwag lang po tayo na puro negatives. Alisin na po natin yan. Yung mga negative wala po sa ating magagawa yan. Ano po maging positive tayo. Kaya po America are well blessed because of the another administration po. Kaya talaga naman po sinuport na mga Christian churches because of kanya po mga bagong platform at huminga ng pro-lives, ano po against same-sex marriage, at huminga ng po na siya ay nitapos for 2 times na inasasin na still buhay because of the purpose of Lord, because America is a God we trust. Ano po. And this is one of the very important is a positive perspective. The last one that I want to share in desiring God's present, one, align your life with eternal values. Second, positive perspective. At yung pangatlo po is yung setting goals. Kailangan po may kang goal. Because yung goal, it is an important step towards achieving them. And it's also the first step to achieve yung invisible to visible, yung impossible to possible.
Kaya katulad niyan, okay, one day, target mo para siya yung word. After one day, 1 week, and 1 month is yung target mo na pwede mo i-share yung word of God in a year. Kaya na yung na-share mo na po. Kaya dito, na po, may grupo na nag-share ako ng word of God at meron akong one-to-one. One soul is very important sapagkat sabi nga po sa parable, God looked for one and you will yung 99 to complete the 100. So one soul is very important sa kanilin po ng Diyos na tayo magagamit one-on-one evangelism or a group because Apostle Peter po, when Apostle Peter preached the word of like 3,000 got saved. So, remember, dito po ay meron tayo po yung inyo pong mga cell group, small group, churches, ano po ba yung mga ating pong mga siniset na goals, ano po, na napakahalaga yung vision, ano po, nakita natin para lumago, umunlad yung ating mga gawain. According to Wilson Tozer, ano po, sabi niya, nothing or that would measures upon yung pong pleasure experiencing the presence of God. Sabi ni Tozer, napakahalaga po everyday na po ma-experience natin yung presence of our Lord Jesus Christ. Because God's presence, He is present, I will live without fear because God is with me. God is personal. I will not be dismayed because He is my God. God is powerful because I will see I will lean on the strength of our Lord Jesus Christ. Friends, setting goals na po, ngayon pala sa mga gawain natin dyan, sa ministry po, ay napakahalaga na meron po tayong goal para po lumago, umunlad, umasenso po yung ating pong mga gawain. Nang sa ganun po, ay meron po tayong po na-achieve na habang nandito tayo sa mundo, na po natin ginagalawan, na meron na po tayo mga para po sa kalangitan. Kaya po, napakalaga, desiring, no po, rin po ng ating mga puso, the God presence po in our lives, para kung sa ganon, ma-align po ng ating buhay with eternal values, magkaroon po tayo ng positive perspective, meron po tayong goal, po, mag-set tayo ng goal po in our ministry, in our church, para po tayo po ay patuloy na magamit ng Panginoon habang hinihintay po natin siya at makita po natin siya ng face-to-face at haharap tayo ng tunay na tayo po ay ginawa natin pinakamatinang at the best para bigyan siya ng papuri, pasasalamat at kadakilaan po sa ating Panginoon. Kasi po, inaayahan ko po kayong tumayo at tayo po ay magsama-sama mananalangin. At nais ko po at imangkong tayo pinagano man kalayo ang langit, isipin po natin na tayo mahal ng Diyos, ang pag-ibig niya ay nasa atin, at tayo po laging kasama ng ating Panginoon sa araw-araw. Sige po, tayo po ay nanalangin, at bago po tayo nanalangin, ay awitin po natin ang awitin. Love
ako'y manalangin. Panginoon, pinabuti na pasalamatan ako namin, Lord, sa lahat ng kabutihan at Panginoon, anumang hirap, Lord, nararanasan man po namin, anumang Lord, gaano kalayo ang namin, patuloy mo kang narinig sa aming mga panalangin, sa mga naisin ng aming mga puso. Lord, maraming po salamat habang ngayon kami ay nasa lupa, ay naranasan namin, at patuloy, Lord, na amin po ang kigin ng iyong presensya na kung saan ay hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pagbabayaan. And Lord, to give you the highest praise, glory, and honor, Lord God. Lord, thank you, Father, that we praise you, we glorify your name, for you are God, the Spirit, Lord, huwag mong pahayaan natin mga kapatid. Patuloy lumisan sila sa lugar na ito, Panginoon, na hindi nila aangkinin ang kasagutan sa kanila pong mga salirani, sa mga ginagawa nila, Panginoon, sa buhay, kahirapan, Panginoon. Lord, patuloy ka maitaas lamang mo, Diyos, yakapin mo po kami na yung presensya, at patuloy, Lord, ito lamang ang aming kong sasambitin, Lord, habang ilahin sa araw-araw. Lord, at pala ng buhay, Pastor Manny, Sister Mana, bigyan mo po sila, Lord, ng blessings and everything in their life, God. Supply all their needs according to the riches and glory, for your God is great and worthy of praise. Apart from you, Lord, we can do nothing, but we bring back all the glory and honor. This we pray. At mga sabi na, Amen. And Amen. God bless you, Lord. Love you. God bless you all. From Chicago, Illinois, Higher End of the Band at San Isidro, patuloy po lumago ang ilang gawain, at kami po kasama niyo sa aming namin, at patuloy po kami ay susuporta hanggang sa aming mga kaya, at patuloy po kayo na magamit para po sa kapulihan na makita po natin ang ating pong Panginoon sa darating second coming of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Hello, okay. Tayo po idadako ngayon sa ating offering, tayo sa offering na encouragement na dadaling ni Jasmine Barber. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating tithes and offering encouragement. Matatagpuan po ito sa 2 Corinthians 9:11. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So minsan po, pag alam po natin may blessing or may paparating na blessing, ang una po natin naiisip is yung mga bayarin. Ay yung pangangailangan po nating personal, yan malapit na yung sweldo, ito bibiling ko na to, dati ko pa ito pinag-iipunan Tapos minsan po sa mga estudyante, ayan na Lunes na naman, may budget na naman ako, may panggala na naman kami, may pangkain na naman kami sa labas. So dito po sa 2 Corinthians 9:11, dito din po tinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po kasing passage na to, parang nabasa ko. Binasa ko po siya kasi sakto po pinalalanan po ako ni Kuya Enan kagabi na wala na po sa isip ko. Ang nasa isip ko na lang po is yung nandun po kami sa Marikina sa Rise Up. Na wala na po sa isip ko, nagsobrang enjoy na po kami din. So pinapaalalahanan po ni Pablo yung mga taga-Korinto na sa kabila ng dumadaan sila sa mga battles ng struggle sila financially, economically. So parang dito tinuturuan sila ni Pablo na kahit sa kabila ng mga battles, ng mga struggles, buo pa rin tayo magbibigay sa Panginoon, marami man o konti, meron man o wala, basta galing sa puso, basta napapapurihan ng Panginoon. Dapat po tayong magbigay. So nawa po ngayong umaga, maging katulad po tayo ng mga Korinto na meron man o wala, may pagpapasalamat pa rin po sa Panginoon. Yun lamang po. Pagkalala
mga tithes and offering po po na ipinagkaloob po ng inyong mga anak, Panginoon. Sana po gamitin mo po ito sa pagpapalago po ng inyong iglesia at ang mga nakapagbigay at hindi nakapagbigay, Panginoon, gabayan mo po sana sila at bigyan niyo po sila ng hanap buhay upang maibalik, Panginoon, ng inyo po ibinibigay sa amin. Ginawang Panginoon sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus ay Amen. Ang piso po para sa Okay, inanyaan po na lahat tumayo at tayo po'y dadako sa ating closing song. Sabay-sabay po tayong mawit na antay pa natin Beautiful City. Beautiful Savior, God of all majesty, is Lamb of God, holy and righteous, blessed be Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa aming natapos na gawain, sa isang malayang pagpupuri at pagsamba po sa iyo sa pamamagitan ng pag-aawitan na may kasiglahan, Panginoon, at pagsamba, Lord, sa pamamagitan, Lord, ng mga papuri para po, Lord, itaas ang iyong pangalan. Salamat din, Lord, sa iyong mga salita na aming napakinggan sa umaga po ito. Lord, nalangin ko po ang iyong patuloy na pagkalinga, ang iyong patuloy na paggabay, ang iyong patuloy na pagpapala sa iyong mga anak. Idinadalangin ko patuloy na samahan mo po ang bawat isa. Ikaw ang Diyos na patuloy na lalo pang magpalagot, magpalalim sa aming pananampalataya. Magamit mo po ang aming buhay bilang daluyan ng iyong salita sa mga taong wala pang pagkakilala. At sa aming araw-araw na pamumuhay, patuloy na ikaw ang aming maging priority
Lord, ikaw ang aming parangalan, ikaw ang aming bigyan ng kaluwalhatian. Idinadalangin ko rin, Lord, ingatan mo po ang iyong mga anak, Lord, sa papalapit, Lord, sa parating na bagyo na muli, Lord, ay pasok sa aming bansa. Dumadalangin kami na loobin mo, Lord, na ang bagyong ito ay humina at sa kalooban mo, Lord, ilihis mo po ito, Panginoon, upang hindi makapaminsala sa aming pong bansa, Panginoon. Lord, ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ang may kakayahang kumontrol, Panginoon, sa kalikasan, na aming hinihiling ang iyong kamay ay iyong ikilos upang ang bagyo pong ito, Panginoon, ay Lord, dalhin mo doon sa lugar na kung saan, Panginoon, hindi makakapaminsala ng mga tao. Dumadalangin po ako, Panginoon, sa muli isang linggong tatahakin ang aming buhay. Patuloy na pangunahan mo po kami. Patuloy na palaguin mo po kami. Patuloy na gamitin mo po ang aming buhay upang, Lord, ikaw ay patuloy, Lord, na maitaas. Salamat po, Lord, sa umaga po ito sa aming natapos na gawain. Sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya kay na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.